Okay, so hello po sa inyong lahat. Naku, nakarating din kami dito. Walking nakakatulong para ma-ehersisyo yung ating katawan. So, tama kinain. So, inaalo ko siya ng donut. Pasensya na mare. At coffee lang. Okay lang. Ayaw naman niya na ng ano. Ayaw niya ng tinapay at busog na raw siya. So, medyo matamlay si Maring Kitty. Ano, bakit ba matamlay? Ano ba yan? So, kagaya na ng iba. Di ba, kwento ko na sa inyo sa previous vlog natin. Meron din mga Pilipino rito na nagkakasamaan ng loob at ang nagiging pinakakontrabida ay kapwa Pilipina rin. So, si Kitty magbubukas ang kanyang puso tungkol sa usaping yan ng mga kasamahan sa trabaho or kapwa Pilipina. Wala tayong papanigan, nakikinig lang tayo sa kanya. So, kahit kaibigan natin siya, I'm always sa dalawang sides ng storya. Pero ngayon, syempre, pakikinggan natin ng mabuti ang kwento ng ating kaibigan. Ano ba yan? Kasi nag-rant siya nung isang araw sa Facebook. Papakita ko lang sa inyong kaputol. Okay, ito po yun. Yan. Yan. Anong ibig sabihin, Mari, ng rant na Aribaga? At anong pinagmulan? Actually, matagal ng hingwaan niya. Ito kang Mari? Oo. Mas maganda ka sa level. Bago. Bago? Hindi, sasabihin ko sa inyo ang ugali ko para makilala niyo kung sino ba si Kitty. Ako ang tao na masiyahin. Pero deep inside, mayroon din akong problema. May mga dinadamdam, hindi pwedeng ilabas. Kasi hindi mo naman pwedeng, may problema ka, nilalabas mo sa mukha mo. Siyempre, masaya. Pero ang hindi nyo alam, meron din. Lahat naman ng tao meron yan. Di ba? May tinatagong ano sa sarili nila na hindi mo naman pwedeng lahat ng tao nga siguro, bukod sa meron tayong mga tinatagong lihim, ay meron din tayong mga tinatagong sama ng loob. Then, siyempre, sa pagkakaibigan, ako hindi, maraming kilala, pero pili ang kaibigan. Yung talagang kaibigan, once na kaibigan, hindi mo ipapasok ang about money, ganyan. Financial, no. Okay, doon muna tayo sa sino. Ito ba isang dating, or what? Isang dating best friend, isang dating kumare. Hindi naman siya best friend. Isang dating kumare. Kumare. So, ano yung eksaktong nangyari? Sa aspeto ng aspeto ng, di ba? Ako, financial. Financial, something. Hindi na lang yun Sa financial, biruin mo, kinaibigan mo, tinuri mo parang kadugo. In 25 years, lahat ng tulong ginawa mo, kinupkup mo, pinatuloy mo. At the same time, ganun lang pala ang tingin sa akin. Down lang pala ako sa kanya. Anong down yan? Mukhang interesado rin mga kaibigan natin. Alam mo, ang inaano ko, downing? Correct me if I'm wrong, pero lahat ng tao, nabubuhay din sa utang. Kasi merong mga tao na yung walang may utang. Depende sa sitwasyon ng pamumuhay nila. Pero lahat ng tao, siyempre, pag nagkikipit, nangungutang. Lumalapit sa Then, actually, meron niyang sa amin tatlo, hindi talaga pagdating ng ako gipit, hindi ako nagsasabi sa kanila na baka pwede mong kong tulungan o hanggang makakayo, kakayanin ko. Ngayon, lumapit ako sa ibang tao na which is kakilala rin namin. Yung tao na itinulungan ako, ipakilala doon sa kakilala na nagpapahiram. So, instead of noong time na yun, nagkaanuhan sila, nasabi nung tao na tumulong sa akin, doon kay si Rona, tinulungan ko, sabi niya gano'n. Pinakilala ko, sinukay ko to sa kakilala ko nagpapahiram kasi kipit yung tao. Diba, instead of, kung talagang tinuring mo kung kaibigan for 25 years, dapat ang sagot ganito Salamat kasi hindi lumalapit yan sa amin kahit kailan. Salamat at natulungan mo. Ang kaibigan ko. Oo, kaibigan ko. Hindi iba ang salita niya Pinakilala mo, sinukay mo, malam mo maraming utang. Tama ba yung ganun sagot? Wala kayong pinagdaan ng Wala. Paano mo nalaman? Gawa nung ay, kinaman ito naman sa'yo, Chilismis naman. Chilismis naman. Oo, diba? Kasi nung time na yun, kaya niya nasabi sa'yo, napunta siya sa bahay, kinukulayan ko siya ng buhok. Then we are talking about friendship na may mga kaibigan na ganyan. Tapos, sabi ko,
alam ko nakaka-relate ako noon. Nakaka-relate ako sa sinasabi mo. Na medyo meron na rin akong feeling na gano'n. Na, tapos bigla niya inatag yung kamay kung may paiyak-iyak pa na, oo be, kasi yun nga, doon nga na sinabi sa akin. Dinamdam ko yun. So minsan yung mga chismosa nakakatulong din in a way because at least alam na. Oo, alam ko. Alam Plus, na. ito Basta pa. wala nang dagdag. Oo, plus, kaya, ang isa ko pang inano sa kanya ganito, di ba gipit nga ako? So siya, nangailangan siya. Merong isang kumpanya dito na nagpapairam. Okay. Meron din pa daw dito? Oo, meron. Oo, yung parang ano, yung promise, mga gano'n. Promise me. Hindi, sabi niya, Mare, one time sabi niya sa akin noon, hindi ko pa nalalaman yung totoong ano niya sa akin. Mare, sige, manghiram ako, mo ako, kailan hindi ako Sukay. O, siya, okay mo, kailan hindi ako, hindi siya sanay tumawag. So ako, bilang, nagpresenta ako, sige, akin na akong tatawag. I'll be pretend that ako ikaw. So yun, tinulungan ko siya, tinawagan ko yun, nagpanggap ako na siya, bla 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 bla. Then sinabi nung kumpanya na, okay, pumunta ka na dito para makakuha na ka ng mga interview, ganyan-ganyan, etc. etc. So Monday yun, sabi ko, Monday na pumunta ka ng ganyan-ganyan. Then that Monday came, sabi ko, Mari, ka pupunta? Kung hindi mo alam, sasamahan kita, sabi ko gano'n. Sumagot siya, sabi niya, Nina, Mari, wag na lang. Tapos, mamaya nang tulong muna ako. Then kinagabihan nun, sabi ko, Mari, kung nakapunta ka? Hindi na ako manghihiram. Sabi niya, gano'n, nanghiram na lang ako kay ganyan-ganyan. Sabi niya, gano'n ba? Kasi sabi ko sa kanya, bago yun, Mari, kung sakali makahiram ka, baka pwede ako naman na makihati sa'yo. Kasi one time, kasi nagawa mo na siya sa kanya favor na yun before? Oo, nagawa niya yung favor na yun sa akin. Nagawa na niya sa'yo? Oo. Hindi yung ikaw nakagawa sa kanya? No. Sa pangalawang beses na humingi ka ng favor? Ngayon lang ako hingi ng favor. Sabi mo nagawa ka na nga ng favor niya before? Siya humingi ng favor sa akin. So ikaw nagbigay sa kanya ng pabor? Oo, ako nagbigay ng pabor sa kanya na, kung if you remember na meron dito ng pandemic na, di ba, yung ayuda-ayuda na sport, di ba? Na pwede sila magpahiram na walang interest, walang ganyan. So ako, wala naman akong anong manghiram. Sinabihan niya ako na, Mare, hiram tayo, hati tayo. Dito ka, Mare. Mawawala ka sa camera. Tapos sabi niya, Mare, sige, hiram ka. Sabi ko, ako na mawala na ako, hati tayo, sabi niya gano'n. So ako, walang pagpuntan, nagpunta ako. Hindi ako nag-alangan doon sa sinabi niya. True. Diba? Pag doon, nakahiram ako, napaboran ako, binigay ko yung kalahati sa kanya. Okay. Understood? So, balik tayo ngayon doon. So, gano'n. Okay. So, ibig sabihin, nung ako naman sa kanya, Daki, Mare, baka kung sakali makahiram ka, baka pwede ako naman ang makahati sa'yo. Kailangan lang. Gipit. Yung time na yung gipit talaga ako, nag-ano si Kuya nun eh. Di eto na, sabi niya, hindi na, Mare, hindi na ako tutuloy, nangiram na lang ako sa ibang tao. Hindi ka na, ganun ba? O sige, sabi kong ganun, okay lang ako, sabi kong ganun. Yun na, nung malaman ko yung tungkol dun sa kaibigan na nagano sa akin, plus sinabi sa akin nung taon na nagsabi din sa akin, nakaget siya dun sa kumpanya na yun. Diba? Diba ang sakit? Sabi ko sa akin, okay lang naman kung talagang hindi niya ako pwedeng hatian at kailangan niya, maintindihan ko naman. May konfrontasyon pang Alanora Vilma? Wala na. Pwede naman yan sabihin, Mare, tumuloy ako pero hindi kita mahatian kasi kailangan ko. Pwede mo naman sa akin sabihin yung maintindihan ko. Diba? So yun na yun yung siguradong maririnig. Yun yung galit, yun yung ano ko sa kanya na bakit ganon? Then nag-start na ako magpo-post ng patama. Usually, pag ako may post na patama hugot sa Facebook, number 1 niya sumasagot. Nagla-like. Mare, sino na naman yan? Ganyan-ganyan. Walay na. Oo, walay na. Ang tao, pag ikaw may post at tinamaan ka, guilty ka. Tama, mali. So, nung naramdaman mong wala na siyang reaction or something, alam mo, naramdam niya na sa yun. Alam niya na yun. And hindi siya sumasagot because feeling guilty siya. So, nandun kami sa umise, bakit hindi man lang nag-Ohio, whatever. Nakikita pa rin kayo after. Noong time na yun, bago kumito ng umisa na doon, ba't hindi niya ako kinopronta? Hindi rin siya kumibo. Aminado siya sa sarili niya, meron siya na ano. Tapos, ito yung tukol naman sa post ko. Teka, Mari ha, sure ka na gusto mong i-share yan ha? Pwede kong i-delete? Alin? Ito. Okay lang talaga bukal. Bukal sa loob ko. Okay. Oo. Okay, go, Mari. So, gusto nyo ilabas na? Gusto ko ilabas. Tapos,
nakauwi, remember, namuwi ako ng July, di ba? Ako, ang tao, na pag umuwi, hindi ako pwede mag-iwan ng mga bayarin. Di ba? At pag uwi ko, wala akong titiran, di ba? So, pay ako. Wala akong hiningan na, pera, baka pera mo na, uwi kasi ako, baka pwede nyo muna, pera mo ng pambayad ako. Hindi ako ganon. Siyempre, magbabayad ako. Nung wala ako, minarinig ako na nung wala daw ako, pinag-uusapan, nag-aalala daw sila, bakit si Rona, okay lang ba yung ganong katagal mo? Paano na yung hello, yung upan ng bahay, ganyan. Pag-usapan ka pa Oo. Wala ako nandun sa Pilipinas. Hello, pwede ba, huwag niyo pag-usapan. Mag-alala kayo kung ako yung manghihiram sa inyo na ganyan. Paano mo naman nalaman na pinag-usapan ka? May nagsabi na naman. May nagsabi na naman. Nakakatulong. May nagsabi naman. Ako pa naman, ako yung tao na ayaw kong pinag-uusapan yung buhay ko. Kasi hindi ko naman sila pinag-uusapan. Hindi ko naman sila inaano eh. Wala akong... wala akong... Marami akong alam pero hindi ko sinasabi sa ibang tao. Sa akin lang, sa sarili ko lang. Yung ayaw ko nung pinag-uusapan ako nung wala. Ako. Na wala akong inaano sa kanila, akong topic nila. Di ba pangit? Tapos ito pa pagdating dito doon sa ex ko. Ha? Although alam ko na yung doon, hindi ko alam na nandito pa pala. Nakakuha siya ng visa as stage siya. So ito pa yung story number 2. Number 2. And before that, maraming hindi nakakaalam na siya nagkaroon din ng relationship with an American. And medyo hindi rin nagkaayos. So nag-asawa ko ng Pinoy, di ba? Itong Pinoy naman, pinakasalan ko, ay lang palang habol ay visa. Ito na, akala ko noon, hinayaan ko let go ko na kasi sabi ko, pagkatapos ng 3 years, uuwi na, di ba? Wala na nakakuha ng garantor. Paano siya makakakuha ng garantor? Ikaw ang garantor. Nakakuha siya ng garantor na pipirma. Bakit ka magsumbong sa immigration? Dahil ang ginawa niya, lumapit siya sa agency ng pwede mag-ayos ng visa at nilapit siya sa DB, Domestic Violence ng tuka. Arya. DB. Yung domestic violence. Alam ko yan. Ibig sabihin, ba't siya ikaw ang maging violent sa kanya? Kaya binaliktad yung nag-sign sa kanya na maging nalaman niya ang totoo na ito palang ex ko ay maraming kagagawa na ginawa sa akin. Dahil kaya niya nalaman yun, tinawagan niya yung doon niya nalaman na niloko ako, ginago ako, ganyan ganon. Tapos parang nagtataka na itong isa, parang ibang attitude ng lalaki, sabi nung lalaki. So nung pumunta sa bahay, wala na akong alam. Pinalimutan ko na yun, nalaman ko na pumunta sila sa DB ng immigration para mag-file ng domestic violence about sa akin. Gumawa sila ng letter doon na puro kasinungalingan, which is wala silang ebidensya. So, like, may mga detalye, like, may pinapagod mo mga gano'n. Siyempre, violence. Ganyan. Inapepi mo siya, tapos lahat daw ng sweldo niya. Lahat daw ng sweldo niya, ibigay sa akin, bakit lagi daw ako pera sa kanya. Puro kasinungalingan nga. So, that's not true? Oo, that's not true. So, nung pagpunta namin, dumating yung kanya, pwede mong ito. Kasi nalaman ko, hindi pala totoo. Mga pinagsasabi niya dito. So, tinulungan ako dito sa kanya kasi hindi na raw siya ngayong business, So, pumunta ako ng immigration. Pinail ako na sabi ko, bakit ganon? Bakit nyo binisakan ng 1 year ito na alam nyo akong spouse? Na hindi nyo naman pinaalam, di ba? Hindi kami hiwalay kasal kami. Kasal kami until now. Ano sagot? Bago sila kasing meron nga doon na ganun kasi nga daw, violence nga daw. Sabi ko, ganito na lang, itong lalaki ito dinimanda ko. Nag-file ako ng case na hindi niya tinupad yung usapan sa demandahan. Plus, sinakasan niya ako. Tapos, itong sinasabi niya na binugbog ko siya, paano ko siya bubugbugin? Yung time na ito, may chance sinulat niya, bago akong opera. At paano ko siya, ito yung mga ebidensya ko, ito yung opera. Ito yung kaso niya sa demandahan. Ito, meron akong verdict na hawak eh. So, sabi nung sa immigration, sige, ipasa mo yan sa kumuha ka ng sulat. Daw ako, kinontra ko yung mga niya. Oo, ako may katibayan. Yung sulat niya, walang ebidensya. Kumbaga, sulat lang talaga. Kailan niya? Baka naman nakalimutan ng
Kasi nanong... Walang consequences yan na dapat walang lalabas sa ganito. Walang sinabi sila na gano'n kasi makakasira sa case. Wala. Pwede tayo takpan yung video mo in case. Meron i-delete or something, sabihin mo lang. Meron. Hindi sabi na... Ano kasi nilapili sa akin? Ikaw, pangalan mo mismo nakalagay na sponsor, di ba? Oo. Spouse. Pwede pala yun na basta na makikinig sila. Basta so ano rin sila? Flawed yung system. Oo. Kasi may nakakuha siya. Double murder yan sa puso. Isang jowa at isang friend. Oo. Ayun. Hindi, ito na. So, hawak mo na di pa ininom. Yun na nga yung storya na yun, di ba? Ngayon, alam ko, yung gano'n na yun, nangyayari na. One time, break time ko, tinawag niya ako. Sabi niya, Bebe, halika be. Ano ko, bakit? Yung ex mo nakita ng kaibigan ko. Ang taba-taba na raw. Same girl na nag-chismis sa'yo. Oo. Sabing gano'n. Hindi, ito na. Nakita ng kaibigan ko yung yung ex mo, taba-taba na raw. Eh di sa loob ko, parang, di ba ang sakit sa kalooban? Ano ibig mo sabihin? Sa akin lang ha. Ano ibig mo sabihin nung nasa akin payat? Tapos mapunta sa ibang babae, tumaba. Ganon. Di ba parang, sa akin masakit. Tsaka hindi mo na dapat sinabi sa akin. Alam mo, masasaktan ako, di ba? Trigger yun sa akin. So hanggang sa sinagot ko na lang, di wow. Ganon. So wala sa mind ko na yung tukol doon, isasabihin niya na gano'n. Ewan ko kung ano pang mga words na sinabi niya, tagdag na words na para maano. Eto na. Sa umise, pumasok itong Yun na kayo yun na, pumasok. Source. Ngayon, ang nando doon, yung isang babae tsaka si mama. Bigla na lang nila inano na parang ang nasabi na sino pala nandiyan dyan na gano'n. Yung ex ko pala nandiyan. Yung ex pala ni Rona nandiyan dyan pala, no? Ganyan, ganon. Alam na kaya niya, ganon. Ang nagsabi naman sa akin, yung isang babae doon sa umise. So, ganito. Bakit kung kailangan niya sabihin pa doon? Bakit kailangan i-broadcast pa niya sila? O kahit masabi yung hindi ginawang kwento, at least na-mention niya di ba? Nagaling pa sa kanya. Alam niya, galit ako sa kanya. Tama pa ba sabihin? Hindi ko nga sinasabi kahit kanino. Kasi hindi ko sinabi Ngayon lang, kung di mo, wala akong pinagsasabi kasi akin na yun Hindi ko na pwede ikwento sa iba yun Bakit dinagdagan niya pa? Nung sinabi sa kanya, dinaldan niya doon sa umise. Sa club. So ano ang latest sa jowa issue? Alam na niya kaya? Hindi na. Basta sa akin, basta sa akin, ano ka na sa new can, sa immigration. Okay, so yun ang latest sa jowa issue. Ang latest sa ex-friend issue. Yun na nga ayoko nung pinakikialaman ng buhay ko. Pero yung latest situation, nakikita kayo sa trabaho. Nakikita kami sa trabaho. Patamaan, pariganan. No, hindi ko si inugali yun Never ko inugali magparinig kahit may ako. Pero nagpo-post ka kamo, di ba? Status lang. Doon lang. Pero sabihin mong hindi ko ugali magparinig sa Ay, naku, nandiyan na naman. Walang gano'n. Lalo't nasa trabaho. Kasi ang private, kung ano man yung private na alit ko sa kanya, hindi ko sinasama sa trabaho. Trabaho is trabaho. Maraming salamat kay Jet. Maraming salamat sa inyo lahat. Si Pedro Bato, sa Arigato Gozaimasu. At mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Pathology pa more and more and more. Thank you.